So mga tol, matapos po ang final weigh-in sa pagitan ni Ryan Garcia versus Mario Barrios, nakapili na po sila ng gloves na gagamitin. Parehas nga pong Everlast ang kanilang gagamitin mga tol, magkaiba lang ng kulay. Ang tagal nga pong pumipili ng gloves si Ryan Garcia, talagang pinipili po niya yung gloves na komportable yung kamao niya at mini-make sure niya na ina-knockout niya itong si Mario Barrios. Umabot nga po ng ilang minuto bago siya makapili ng gloves, habang si Mario Barrios mabilis lang na nakapili ng gloves. Pero kapansin-pansin mga tol na parang medyo maliit yung gloves ni Barrios kumpara dito kay Ryan Garcia. So bukas na po ang bakbakan na yan, kaya wag po natin palampasin. Mag-uumpisa po ng 6:45 AM ang card, so baka patanghali na po mag-uumpisa ang laban ni Ryan Garcia at Mario Barrios. Bukod po sa Garcia versus Barrios, lalaban din po si WBA Super Lightweight World Champion Gary Antoine Russell. Dedepensahan po niya ang kanyang titulo dito kay Japanese Andy Hiraoka, habang dedepensahan naman po ni IBF Super Lightweight World Champion Richardson Hitzins ang kanyang titulo dito kay Oscar Duarte. Sila po ang magsisilbing co-main event sa laban. Sa kabilang banda naman mga tol, kasado na po ang laban ni David Benavides versus Galberto Sordo Ramirez sa May 2 sa Las Vegas. Nakataya po dyan sa laban na yan ang titulo ni Sordo, ang WBA at WBO Cruiserweight World Title. Susubukan po ni Benavides mga tol na agawin ang titulo ni Sordo at maging isang ganap na 3 Division World Champion. Sa ibang banda naman mga tol, malungkot na balita po para sa mga Pinoy fans, sapagkat nito lang February 19, may Pinoy po na napalaban sa bansang Japan. Yan po ay si Marlon Pagalpalan. Technical knockout po ang sinapit ng Pinoy dito kay Japanese Jin Sasaki. Yan po yung Japanese fighter na pinatulog noon ni Brian Norman Jr. Nadali nga po si kabayan mga tol ng left hook na magpaulan ng Pinoy ng suntok sa hapon. Sa lakas nga po ng suntok, bagsak po itong Pinoy at hindi na nagawang makatayo pa. Dahil dyan mga tol, yan na po ang panglimang talo ng Pinoy, habang umabante na po ang record nitong si Jin Sasaki sa 20 wins, 2 losses and 1 draw with 18 knockouts. Sa iba pang balita mga tol, alam na po ng karamihan na sa Supa Boxing na po lalaban si Mark Magnifico Magsayo at sa April 5 na po ang kanyang laban. Subalit hindi pa tukoy kung sino ang makakalaban niya. May mga ilang Pinoy fans po ang hindi nagustuhan ng desisyon ni Magsayo na sa Supa Boxing na siya lalaban. Hindi daw kasi kinikilala ng 4 sanctioning bodies itong Supa Boxing dahil may sarili daw belt itong Supa Boxing. Kaya tanong ng isang fan kay Magsayo, pera-pera na lang daw ba siya at hindi na daw legacy ang habol niya? So sinagot nga po yan ni Magsayo mga tol at sinabi niyang bakit parang ang sama daw ng tingin sa Supa Boxing. Kung alam nyo lang daw kung gaano kaganda ang promotion na yon, hindi lang daw para sa pera ang offer sa kanya dahil mapapanood daw ang laban niya sa TV Paramount Plus. Tapos libre pa daw mapapanood sa YouTube sa Pilipinas. Marami daw ang nagagalit dahil bago lang daw ang promotion. Pero tingnan daw sa mga susunod na laban, mas makikilala daw ang mga Pilipino sa buong mundo kapag ganun daw kalaki ang coverage sa laban. Bukod dyan, meron daw siyang consistent na laban na hindi na daw siya mahihirapan makipag-negotiate para magkaroon lang ng laban. Speaking of Supa Boxing mga tol, nakuha na nga rin po ng Supa Boxing ang isa sa malaking pangalan sa boxing na si Conor Benn. Pumirma na nga po itong si Conor Benn mga tol sa Supa Boxing at iniwan na si Eddie Hearn ng matchroom.